Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Miyerkules, adlaw sa itong inahan sa kanuning panabang ug adlaw sab karon sa tanang mga santos, All Saints Day, Nobyembre 1, tuig 2023. Sama sa nanda na mga hatod kaninyo, kini mga balita nga nahipos sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Among ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalaan lokal ug nasyonal ug bukod lusab kami ug pipila ka mga balita sa among mga pamantalaan. Mag-iskot-iskot kami sa mga butang nga milabot ang lungsod. Among basahon ang inyong mga text messages nga parangat ng atong tulumanon. Ang weather report musunod karong taud-taud. Ako si Manny de los Santos Labacal, usama sa naandan, kauban natin atong partner batag buntag, Konsehal Maluwano Inocando Tabar. Kons, may buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Rama appoints 3 new members, MCWD directors replaced. Sa Super Balita sa Sunstar, duha ka managsuon na paig. Sa The Freeman, 3 new MCWD board members. The Luz says appointment was irregular. Sa Banat News, sa The Freeman, managsuon patay sa sunog samtang tuwa sa laing balay ang ginikanan. Sa Philippine Daily Inquirer, Anyo hits China claim Philippines intruding into Panatag. Ug sa Philippine Star, BSKE deaths climb to 19. Magatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa among pagbalik amo sang ipadangat kaninyo ang mga situational reports gikan sa nagkadaiyahang samang dinhi sa ato ang dakbayan ug sa mga silingang dapit sa dakbayan sa Sugbo human sa pipila ka pahinumdom. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
pa manggugog para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas ng mga balita karong buntaga, Presidente Bongbong Marcos nanawagan sa mga nakadaog sa barangay ug SK elections nga himuong ligdong ang ilang pagdumala ngadto sa mga konstituente. Samtang gihulagway sa Commission on Elections nga nagmalampuson ang nakalabay nga eleksyon bisan pa man sa natalang kagubot sa ubang bahin sa nasod. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Siyang video message, gi-congratulate ti Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga nakadaog sa nakalabay lang nga barangay ug sangguniang kabataan elections. Dungan kini siyang pag-awhag ngadto sa mga nakadaog nga kinahanglang ipalabi ang kaligdong sa pagahuptang posisyon. Dugang pa niya nga kinahanglang usab hatagan og dakong gibug-aton ang kaayuhan alang sa kinabag-an pinagina sa ilang pagdumala. Mato di Marcos Jr. nga mahinungdanon kaayo ang responsibilidad sa matag barangay official ngadto sa komunidad. Isang panibagong pagkakataon na naman po ito upang makapagserbisyo sa mga Pilipino at sa ating bayan ng buong puso at higit pa sa abot ng ating makakaya. Maging tapat po tayo sa lahat ng oras. Lagi po nating unahin ang kapakanan ng sambayanan sapagkat sila po ang dahilan kung bakit nais nating magsilbi sa bayan. Samtang nahimong malinawon ang barangay ug SK elections lukop nasod bisan pa og natala sa Commission on Elections ang mga kagubot sa managlayng bahin sa nasod. Sama na lang sinetabong pagpatay sa tulo ka mga tao dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ingon man ang pag-back out sa mga magtutudlo sa Abra isip sakop sa Electoral Board. Apil na nini ang pagpanglaksi sa mga balutaw sa usa ka grupo dito sa Puerto Princesa, lalawigan sa Palawan. Bato di COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga dili hinuon perpekto ang matag eleksyon tungod kay dili gayud kalikayan ang pagtumaw sa managlayng kagubot. Apan ang mahinungdanon alang kaniya, silutan ang kinsang muhimo og mga kagubot nga may nakaapekto sa pagkamalinawon sa eleksyon. Gian Navarro, CCTN News. Mga mananaog sa barangay ug sangguniang kabataan election sa siyudad sa Mandaue giproklamar na sa COMELEC. Apan ang pagdeklarar sa usa ka mananaog sa pagkakapitan sa barangay gisuspenso una tungod sa nagaung-ung nga kaso. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Naproklamar na ang mga mananaog sa barangay ug sangguniang kabataan election sa siyudad sa Mandaue. Hinuon si Kapitan Eduardo Gomera Sr. sa barangay Magikay ang wala pa una giproklamar sa Commission on Elections tungod sa giingong nakaung-ung nga kaso. Si Gomera ang usa sa pipila ka kandidato nga gitugtan sa COMELEC nga isuspenso ang ilahang proclamation tungod sa pending cases. Sa iyang habig, si Gomera niingon nga nakigkonsulta na siya sa iyang abogado aron sa legal nga aksyon bahin niini. Ang barangay kapitan niingon usab nga wala pa siya nadawat nga suwat gikan sa COMELEC alang sa notice to explain sa disqualification complaints ug suspension sa proclamation. Wako kay ba ma'am kung sa plano sa akong mga abogado karon kay tubag ko na ba namo pwedeng na tinuod yang pasangil. Gihimakak ni Gomera ang mga pasangil batok kaniya sa giingong pagmolestya sa 15 anyos nga batang babae miaging tuig. Nakakomit ko na kog child prostitution nga puta nga tiwa man ko gikomit sa child prostitution. Buhat-buhat naman gitong ilatanan para lang yun ang mga tao malipat pa.
O gubay ba ka politika. So far ka po. Tinuod ma'am, nya karon kay wa man magpalipat ng mga tao ma'am kay nakita mas mga tao nga hinihilang-hilang ipanamas-tamasan tarong maning unya kuan puta tiktabang ako po tiktabang halos diri katawan sa akong barangay. Si Gomera nagpabilin og serbisyo isip incumbent ng kapitan. Siya mapasalamaton sa mga residente nga nibutar og nisuporta kaniya. Pasalamat pa gyud ko sa tanang nitabang og nisuporta sa kuang kampanya. Unya, dako kay nako nang utang kabubuton nga akong pagkabawsan og tinudan ng serbisyo og tabang sa akong barangay. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Commission ng Elections, Kapulisan, Armadong Kusog sa Pilipinas ug Philippine Coast Guard may pahibaw nga malampuson ug malinaw nang natapos nga barangay ug sangguniang kabataan elections. Dunay ginagmayng kagubot nga nahitabo apan dali ra matud pa kini nga nasulbad. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Natapos ang barangay sa Sangguniang Kabataan Eleksyon karong tuiga nga labing hapsay o malinawon sigon sa kapulisan ug sa Commission on Election nga wala election-related incidents. Ato sa press conference sa COMELEC, Police Regional Office 7, Joint Task Force Cebu, Philippine Coast Guard ug sa Department of Education Region 7, wala sila makatalag dako nga insidente nga may kalabutan ang piniliay. Mato ni Ivan Jason de los Santos sa COMELEC Region 7 nga wala sila makatala nga dunay wala maihap nga baluta sa tanang clustered precincts sa tibok Central Visayas ug naproklamar ang tanang nga migawas nga naog nga nagpasabot lang kini nga tunhay agad-dagan sa piniliay. We already have 100% canvassing with regards to the votes of the candidates, and with regards to the proclamation we are at 98.60% for the proclamation. Ang Department of Education kun DepEd mipahibaw usab nga wala sila makadawat og report nga dunay kakulian sa kapin 47 mil ka mga matutudlo og non-teaching personnel nga mi-serve sa BSKE. Mato ni Edda Kabanta ng admin officer sa DepEd 7 nga dunay ginagmay nga kakulian nga mitumaw apan dali ra kini nga nasulbad. And today still the schools division election task force are reporting that there are no issues and concerns, and initially we can say that the election that has been conducted 2023 BSKA is peaceful and also safe. Samtang wala gyud maproklamar katong upat ka mga kandidato nga nagatubang og disqualification case sa ulohang buhatan sa COMELEC bisan pa man nga sila ang gawas nga mananaog sa eleksyon. Mato ni Attorney Joaquin Niculo Fernandez, Administrative Officer sa COMELEC Central Visayas, nga samtang ginungog pa ang ilhaga kaso sa kauluhan, dili sila maproklamar o ang mahitabo mapagpili sa Department of Interior and Local Government kinsa aga mahimong kasamtangan nga kapitan sa mga barangay by law of succession. So we have to wait on say grounds so that we will know kung kinsa ang mupuli nila, if we will be going with succession, rule on succession, or the second placer rule. As to their proclamation, they cannot be proclaimed pending the disqualification case, but if ever nga ma-dismiss ang ilang disqualification case and they won, since they won karon, they will be proclaimed. Pending that, proclamation should be suspended. Ang mga kapitan nga wala giproklamar mao silang Kapitan Eduardo Gomera sa Magikay, Mandawi City, Anthony Jan Apura sa Valladolid, Dakbayan sa Karkar, Mercedita Uy sa Barangay San Jose Negros Oriental ug ang SK Councilor sa Buanoy, Balamban, probinsya sa Sugbo nga si Gian Vincent Sinda. Arnold Bustamante, CCTN. Pipila ka mga LGU sa unang distrito sa Sugbo miauhag nga sa mga mobisita sa Samang nga tumanon ang giandam nga mga lagda. Tungod kini sa hangyo ni Governor Gwen Garcia nga likayan ang mga kagbubot panahon sa kalagtalag. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. May pagawas og lagda ang City Government of Naga ngadto sa mga modagsa sa mga samang karong kalagkalag. Giauhag nila ang mga muduaw nga likayan ang pagdala og mga mahait nga butang sud sementeryo. Likayan usab nila ang pagpanglabay og mga basura sa bisan asa mang dapit sulod sa samang. Aduna sila giandam nga entrance ug exit points alang sa mga sakyanan nga mang-agi duol sa samang alang sa hapsay nga dagan sa trapiko. Samtang mipagawas og abiso ang Minglanilla Traffic Command kon MITCOM alang sa mga motoristang mobiyahe paingon sa tagsa-tagsa nila ka mga samang. Mato di MITCOM Head Glenn Antigua nga sirado ang mga dalan duol sa samang hangtod Nobyembre 2 sa tungang gabi. Tungod dini, adunay gandam nga alternatibong agianan alang sa mga sakyanang mang-agi. Naandam usab ang parkinganan sa mga sakyanan, ingon man ang designated vendors area. Dili na maagian sa mga sakyanan, kung mahimo mga tao na lang ang pwede natong
moagi sa mga karsada. Sa dakbayan sa Talisay, misusi ng daan ng mga sakop sa kapulisan ug disaster teams ngadto sa mga samang. Giandam hinuon sa Talisay City PNP, pinagi sa hepe nilang si Lieutenant Colonel Wayne Magbanwa ang Police Assistance Desk aron kadangpan sa ubang tao. Awhag nila usab ngadto sa mga mobisita nga magtinabangay aron masiguro ang kaluwasan sa kalagkalag. Pinasubay noon kini sinimong mando ni Gobernador Gwendolyn Garcia ngadto sa kapulisan nga kinanambantayan ang mga samang ning panahona aron kalikayan ang mga kagubot. Ang atong mga kaigsunan dili mahisugamak og gubot. Di lang ta magubot gud. Ay lang kay kubog-kubog kay aron makatarong patagunahuna kay usahay ra ba kining hubog. Away nay pangitaon. Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, mga pulis nga gipadas lain-laing probinsya sa Central Visayas aron mopatuman sa seguridad sa eleksyon, wa pa nakauli ug di pa makauli kay mobantay pa sa mga menteryo alang sa kalagkalag. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Dili pa makapauli din sa Sugbo ang gatusan ka mga pulis nga gipadala sa mga probinsya sa Bohol ug Negros Oriental nga nagbantay sa seguridad alang sa barangay sa Sangguniang Kabataan Eleksyon kay ipakatapa sila sa mga nagunang sementeryo sa mga lalawigan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilame, ang spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga nakaset up na ang ilang security preparations gikan sa BSKE. Mushift na sila sa Oplan Undas. Kadto nga mga pulis nga destino sa mga polling centers nga sayo na human na mopahuway sila sayo aron pagka Nobyembre 1, 2023 ang minteryo na usabang ilang bantayan. Naka-mindset ang atong kapulisan, no? Nga ang ato ang security coverage hangtod ini kahuman sa kalagkalag. So nakapahuway ka jot para adtong nahuman og sayo og counting, but they are now going to their respective assignments, mga cemeteries, in order to secure Undas 2023. Para masiguro nga nakahanay na ang security sa kalagkalag, ang hepe sa Piero 7 uban sa kapulisan sa Dekla sa Sugbo sa pagpangulo ni Police Colonel Ernil Darugdug may inspeksyon sa mga dagkong samang sa dakbayan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, ngailan ang giplano kinsa aga mga personal nga ipakatap sa kalagkalag aron dili mabunog ang mga pulis. We are ready for that despite the election nga nahitabo nato, no, may kagahapon ato ginanggi, as I've always mentioned, nga nagpreparar kita para sa election, but wala gid nato nagi-disregard ang ato pong preparation para sa kalagkalag. Lakip sa misaan nga mutabang sa seguridad mao ang Visayas Command pinagi sa pag-deploy sa mga personal sa mga minteryo sama sa nangagi mga kalagkalag, hugot nga gidili ang pagdala gamahait nga hinigiban, ilimnon nga makahubog ug ang sound system sanglit kumpiskahon kini sa mga pulis nga magbantay. Ilang gitanaw nga posibleng paghuot sa mga sakinan sa gawa sa mga minteryo nga tungod niili ilang gipahawanan ang dalan at tubangan sa mga samang o gidin-an ang pagparking sa mga sakinan. Arnold Bustamante, CCTN News. Bawgat itong mga balita nga nahipo sa CCTN siyang 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Ito katong nakita sa Side 47 dini sa CCTN Channel 47. Duga mga balita o pag-isgot-isgot luyo sa mga balita o iyon marusap kung ugaling adunay atong makuha nga live report gikan sa nakalaylain nga mga points sa mga labi na sa mga samang dinhi sa dakbayan ug lalawigan sa Subo, amo kanang ipabati kaninyo. Murag diyan akor. Ning tungura atong dawaton ang ato ang situational report nalukadikan sa samang sa Calamba ni astong linya karon si Gian Navarro. Gian, maayong buntag. May buntag, Sir Manny, mamalo nata karon diri sa Calamba Cemetery ning dakbayan sa Sugbo ug dining nga mga orasa nagpadayon ron ang pagsa sa mga tao nga moduaw sa nagkalain-laing nga mga panisyon o sa ilang mga minahal sa kinabuhi ning ning panahon sa kalagkalag November 1 karong adlaw. At nagsugod ang pagdagsa sa mga tao so kadagyablihan kini nga Calamba Cemetery alas 6 sa buntag. So doon gipatuman nga one entrance, one exit nga area. Diin ako naparong ko diri sa entrance area diin duha ka gate. At kung doon ay mga entrance o exit area gani giawag sa mga kapulisan ang mga moduaw diri sa Calamba Cemetery nga mosunod gyud sa giandam nga entrance and exit area
o sa ato ang nahimong pagsubay, gipaubos gid sa inspection ang ilahang mga gamit susod o nining nga mga punto doon na tayo nakitaan nga mga kontrabando, doon ay mga hait nga mga butang sama na lang sa screwdriver o doon ay mga mahait nga butang nga gamiton pagpanghinloon sa mga nitso. Gibantayan gid sa ato mga sakop sa kapulisan, nakapatrolyal gayud ang mga sakop sa PNP, ingon man ang mga force multipliers. And kung inyong mabantayan, luag-luag gid ning entrance o exit area tungod kay dunay usa ka portion, especially sa Virama Avenue ang gisiradan tungod kay mo na ang gihatag nga area ngadto sa mga manindahay mamaluog Sir Manny. Maong lauman gayod alang sa mga mangagi sa Virama Avenue, labi na kung makalabay man gani sa Calamba Cemetery nga malauman gayod nila ang medyo bugat nga dagan sa trapiko. Tuway gihapon ang dagan sa mga sakyanan tuol sa Calamba Cemetery. O gadunay giandam mga parking area, dunay usa dito dapit sa may Queensland o ang usa na sa tumoy nga bahin sa Calamba Cemetery. O sa atong pagpakisayod sa ato ang mga sakop sa kapulisan. So kad alas 6 sa buntag, mabot sa dulan 2,000 ka mga tao ang ni sud diri sa Calamba Cemetery aron nga makaduaw sila nga tagsa-tagsa ka mga mahal sa kinabuhi. O giawha ginuon ang sa mga kapulisan ang mga mobisita nga rin nga kung mahimo musunod gayud sa gihatag nga musunod gayud sa ilang mga lagda sa manalang sa pag-inspection sa mga bag kung doon hindi pag-visit aron masiguro nga walay mga mahait sa mga butang o gubang armas de fuego. O tungod kay init-init man doon nga panahon, gitambagan gayod or giawhag usab ang mga diri sa Calamba Cemetery nga magdala gayod og igo nga ipandong sa manalang sakalo o di ba kapayong o nya magdala usab og tubig aron syempre kung galing uhawon doon na mainom aron sa ingon kalikayan usab ang heat stroke. Ma'am Malu, Sir Manny. Gian, doon na bagyapoy daghang mga tao kay ang akong hunahuna posible ba nga di na kay daghan karon considering holiday pagka Lunes kay eleksyon o niyan kagahapon ang uban pod mo basig ni sayog adto karon bang mga panahuna daghan bagyapon kaayog mga tao din ha? Daghang gyapon mga tao ang ana diri sa Calamba Cemetery aron sa pagduaw sa ilang mahal sa kinabuhi o law man usab nga modaghan pa sa paglabay na sa mga panahon. Og especially dunay mga dunay pa nga mga human nga ni nakahigayon sa pagduaw sila mga mahal sa kinabuhi sa tagsa-tagsa sa mga pansyon ni musalmot usab sa mga santos nga misa sud mismo sa Calamba Cemetery kundi inura diin every hour dunay misa diri sa sud sa Calamba Cemetery, Ma'am Malu. Hangtod kanus nga na ay inuras nga misa giyan karon ra ba or apil pod ugma? Apil pod ugma, Ma'am Malu. So mahitabo ang mga santos nga misa morning until evening, Ma'am Malu. Okay, daghang salamat giyan. Makatutong report diri sa Calamba Cemetery kini si Gian Navarro, CCTV News. Daghang salamat Gian Navarro nanukad sa Calamba. Nangutana ko sir if daghan bagyapon kay tao kay akong una babasin og nabay uban nga butar kumang butar mo adto na lang kay mag long weekend long break ba ang uban mamakasyon sana so naa gihapon wala na kaya itong ipahinumdum pag-usab nga ang kagamanan sa probinsya sa Sugbo ipahugtan ng seguridad sa mga terminal kaya anha man din magpundok labi na yun sa All Saints Day All Souls Day. So, ang Kapitolyo ipahibaw nga subay sa padayong pagdagsa sa mga pasaheros terminal ni susi ang Regional Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit 7, Conrico 7, sa mga bagahe nga gipanda sa mga pasaheros sa Cebu South Bus Terminal pinagi silahang sniffing dogs. So, gawa sa terminal, iay usab nga pahimutan ng mga lokalidad sa mga security measure subay sa pag-gipabot ng mga bisita ng mga sugbuanon sa mga sementeryo. Sa Cebu Governor Gwen Garcia, una nang nipainumdum nga dili mag-inom-inom aron kalikayan ang kagubot sa probinsya. Pero di man kalikayan ko no? Ang dakbayan sa Toledo ni pasidaan nga gidili ang pagdaog mga hinagiban
armas o mga butang nga magamit paghimog krimen. Gidili usab dinhi ang pagsaba-saba atol sa sementeryo, susud sementeryo, pagpanagarilyo ug pagpatakaw og labay sa basura. Ning tungura ato sang dawaton ang update sir sa usasad sa mga labing dako nga mga samang dinhi sa Sugbo, no? Nias tong linya karon nanukad sa Carreta Cemetery. Shariza May, may buntag. Maayong buntag Mamalu o Sir Manny, ning mga oras live kita karon diri mismo sa may Carreta Cemetery kung diin ang sitwasyon diri kasamtangan hinuon nga mingaw o gamay ra kaayo ang tao so far nato ang nabantayan nga namisita sa ilahang tagsa-tagsa nga mga mahal sa kinabuhi apan ang ato pong nabantayan nga doon na po yung uban nga karon pa sang adlaw usaba nagahinahinay pod og pagpanglimpyo sa mga lubnganan sa ilahang mga mahal sa kinabuhi. Hinuon na bisan pa man nga gamay lang ang mga nidasok karon dinhi sa may Carreta Cemetery ato asam nga nabantayan nga naghinahinay man sad pod og pagpangabota ang mga pipila saba nga mga mangdagkot o maghalad pod o mga buwak sa ilahang mga mahal sa kinabuhi. Matod pa sa ato ang mga kapulisan nga naa diri sa Carreta Cemetery, matod nila nga minus ang taong ilahang nabantayan sa unang adlaw sa kalag-kalag. Hapan na sa ugmang adlaw o di ba kahakarong hapon, gilauman sa Ma'am Malu o Sir Manny nga hinahinay po niya siya nga magkadaghan ilabi na nga karong hapuna aduna say misa nga ipahigayon sa mga samang dinhi sa may Carreta Cemetery. Sa pagkakaron base sa ato ang monitoring diri sa may Carreta Cemetery adunay natala sad nga nakuyapan nga tigulang sa iyo pa lang sa buntag tungod sa grabe nga kainit ug wala pa sad nga nakakaon. Matod pa sa ato ang mga authorities karon diri niya. Andun na sa mga medics, mga kapulisan o mga barangay officials nga gipang deploy sulod sa mga samang Mamalu na Sir Manny. Yes, Shariza, unsay posibleng hinungdan sa kanang dili kay daghang tawo? Kano sa sila nagsugod sa pag-abli dinha no? Kay kagahapon nakaagi ko I don't know if tungod ba to diha samang sa Carreta but murag doon na nagipahigayon nga pag-usab sa rota aron dili gyud paagian na dihang bahina. Yes, Mamalu, so far atong nabantayan po yun nga kaning area sa may MG Cuenco Avenue kaning corner sa Barangay Tipadilla, lahos nang ngari sa may General Maximum Avenue adunay mga partial closure sa mga dalan kundi gigamit ni sa ato ang CCTO sa ang higayon aron usabang ang mga dunay mga sakyanan mamahimo saba nga makahunong sa ilahang makasakyanan o makapark pod sila. Una na ni siya nga gipahibalo sa ato ang CCTO nga ang ato ang TMC board chairman nga si Attorney Ray Galon nga nauyuna na sa TMC board nga i-partial close lang gyud aron usaba nga matagan o higayon sa mga motorista ang pag makapark pod sa pikas nga bahin pero sa pagkakaron atong nabantayan nga wala man kaayo gyud pod hinuon nga nakaapekto sa dagan sa trapiko ning mga orasa especially din sa may Carreta Cemetery nga considering nga usa ni siya sa pinakadako nga sementeryo din sa Dakbayan sa Sugbo, Mamalu. Okay. Sige. Kumusta sad ang kahimtang sa panahon din ha, Shariza? Medyo nalibog lang ko gamay kay murag ang video din murag dili man ni sa Carreta, no? Sige, amo lang ning i-check kay murag ang video dili Carreta ang akong nakit-an. But sige, kumusta man ang weather din ha, Shariza, arong mga orasa? Init na ba kaayo? Init na gyud kaayo, Mamalu, mo ning giawhag sa ato ang mga coordinators dinhi or mga administrator sa Carreta Cemetery kay alang pod sa kasayuran sa atong mga viewers nga ang kaning Carreta Cemetery is divided into two church ni siya, ang ato ang Santo Rosario o ang ato ang Metropolitan Cathedral. Sa ato ang nimutangan ning mga oras sa Mamalu na ata sa may Santo Rosario Church nga ilahang nga
ang administrator. So far, morning nga atong nabantayan nga init-init na gyud magani atong adunay mga pipila sa mga bisitahay silang mga mahal sa kinabuhi nga nagdala gyud mi sila og payong og kaugalingon nga mga lingkuranan alang sab sa ipaygayon sab nga dili na lang pud madugay karong mga orasa mamalo aduna puy paghimuon pud nga santos nga misa dinhi sa may sementeryo o nya init-init gyud ni karon ning mga orasa na dinhi sa kareta mo ning wala tay hangin nga masinati pud ning mga orasa diri o mo ning giauhag ang mga muduaw pa diri sa may kareta nga magdala gyud og payong og kalo o bisag unsa nga protection aron usaba nga malikayan pud ang heat stroke kay gilauman pud nga taas pud ang degree or ang ato ang giiniton hangtod ni sa hapon mo ning daw na tay mga gipasuroy-suroy pod nga mga medics o doon na po yung mga pipila saba nga mga barangay health workers nga ilahang gipamutang dinhi sa may sementeryo kung aron nga dali usaba nga makadagan kung adto man gani makuyapan o unsa nga mga kakulian pod ang mahitabo kay sukad ganinang buntag so far usa pa man lang gud ang ato ang na tala saba nga nakuyapan na mamaluk. Okay, daghang salamat sa imuhang live update, Shariza. Kini si Shariza May Uy alang sa Okay, sige. Sige, salamat, daghang salamat Shariza May Uy yanukad sa Carreta Cemetery. Balik mi man sa pipila ka painumdum, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! And for the signal of your cable TV, so fast and straight that transmission to your home. Cine Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cine Cebu for your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Cine Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience.
to enjoy. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa buong may buntag Pinoy. Nagpaabot ka pun kita og dugang pa mga live reports gikan sa tuwang pipila ka mga reporters nga mo report silang taksa-taksa ka mga points. Sa dili pa sir, ato sang i-greet og happy birthday si kanhi kongresista kasamtangang konsehal sa Mandaue, Inday Nerissa Sun Ruiz. Wow, Mare. Oh, happy birthday. Kung akong tawagan niya kay kani adto kong. Wow. Kadugayan kong karon mo ng Kons Inday. Happy birthday Inday Neri. May you have more birthdays to come. Happy birthday sad sa akong auntie na si Auntie Emma Inocando. Manghod ni sa akong papa. Happy birthday. May you have more birthdays to come. Okay. Kanya ako na itong ipadayon ko sa kanang mas mahiling may ipaibaw na ito nga sa dakbayan sa Naga ilang ipaibaw nga kini ang syudad buksan ang pampubliko o pribadong sementeryo apan taud-taud lang na akong talagang yung live reports ko. Ning tungura adto na sabta sa samang sa Mandaue nestong linya karon si Mary Rose Sagarino. Mary Rose, kumusta diha? Mayong buntag, Mamalo og Sir Manny, ani ang kita karon sa Barangay Dezo sa Mandaue City. Di nahimutang ang upat sa 8 ka mga sementeryo sa Mandaue. Naglakip sa pinakadako nga St. Joseph Parish Roman Catholic Cemetery, Municipal Cemetery, Brosmar Memorial Garden ug Man Park. So far sa atong nakita og naobserbahan, Mamalo og Sir Manny, dili pa ingon ana kadaghan ang pagdagsa sa mga tawo. Si Police Lieutenant Colonel Franco Godolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration of Tigpamaba sa Mandaue City Police Office, ang una nang niingon nga gi-expect nila na moabot sa 20 ngadto sa 30,000 ka mga tawo ang mobisita sa nagkadayang samaang dinhi sa syudad. Sa dagan sa trapiko, Mamalo og Sir Manny, okay raw usab dinhi tungod kay gisiradan man ang daan paingon sud sa mga sementeryo. Aduna usab gi-designate nga mga parking areas gawas og palibot sa sementeryo. Naka-standby usab ang medical personnel. Ingon man ang City Mobile Command Center dinhi aron pagresponde kung adunay mga emerhensya o adunay mga naglain ang lawas. Matagsamang aduna usay mga police assistant desk pagtabang og assist sa mga mobisita o pagsiguro sa kahapsay. Gawas niini aduna usay gipahigayon nga foot patrol ang kapulisan, pagmonitor sa sitwasyon o pagsiguro na sa kahapsay usab og kalinaw dinhi sa sementeryo. Wala pa usab na sakmit nga mga kontrabando ang mga atong mga police personnel. Mamalo, Sir Manny. Yes, kumusta man sad ang kahimtang sa panahon din ha, Mary Rose? Unya, ang kadaghanon sa mga tao, would you be able to assess kung itandi sa previous nga mga kalag-kalag? Considering, mas daghan ba? Considering nga karon super good kataas ang weekend ba? Or ang bakasyon, dili weekend, super kataas ang bakasyon. So far, Mamalo, sa atong nakita diri, fair weather raman, i-adsak di pa kayo init, Mamalo, di pa sad di po dagom. So far sa mga tao sa ako na obserbahan diri, Mamalo, medyo minus pa ang gidaghanon sa mga tao, pero so far matod ni sa ato ang ni Sir Oriol, ang atong Police Lieutenant Colonel for Administration, Mamalo, niingon siya nga gi-expect gud nila nga mas daghan ang mga tao ang mobisita og magdagsa kumpara sa manlilabay nga mga katuigan tungod na usab sa restrictions sa COVID-19. Hinuon basig mga udto or hapon pa siguro ni Mamalo or later. Kay so far sa akong nakita, dili pa ingon kadaghan ana, Mamalo, but mo na pa ilang gikaingon nga gi-expect gyud nila nga mas daghan ang mobisita karon kumpara sa niaging mga katuigan. How about the mga sakyanan din ha, Mary Rose? Doon na ba yung mga gipahigayon nga mga pagrirota o doon na ba yung mga gipahigayon nga pagsira sa kadalanan? Mamalo, gisiradan gyud ang mga agianan paingon din sa upat ka mga sementeryo. Pero Mamalo, before ani aduna na may gipagawas ang atong Traffic Enforcement Agency of Mandaue kung team alang sa mga tao ug sa ato ang mga drivers kung asa sila mahimong mo reroute or asa ang ilahang himong agianan sa kining duha ka adlaw nga atong pag-obserbar sa kalag-kalag. So far, Mamalo, dinhi sa closing or dinhi sa kung asa gisira ang kanang mga kung asa gisiradan kundi makaagi ang mga sakyanan, adunay mantay mga personnel or traffic enforcer nga nakabantay og mauna ang man sa traffic og ang
pag-assist sa mga drivers kung wa magay sila kahibaw nga adunay pagsira o adunay rerouting. Okay. How about atong mga kuan din ha, Mary Rose, atong mga presyo, okay ra ba or medyo nitaas-taas ba po? So far mamalo na dunay pagtaas no tungod pod kini sa pagtaas nasa demand sa kaning mga buwak gani aduna po'y mga pagkaon gitugta naman gud nila mamalo mas daghan ang mga vendors na pwede ang mga maligya dinhi adunay nagkadaiya gawa sa mga kandila sa mga buwak aduna usab mga nagkadaiyang pagkaon mga prutas na mapalit sa mga mobisita dinhi sa Samaang. Okay, daghang salamat Mary Rose sa imuhang live report. Mao kadto si Mary Rose sa Garina nanukad sa Samaang sa Mandaue. Okay, kung balikon nga ang dakbayan sa Naga ni Pasidan usab nga sila kining ilang buksan ang pampubliko ug pribadong sementeryo sugod alas 5 kaganinang buntag hangtod sa alas 10 sa gabi. Samtang dunay ang naandang mga rota dili pagian kuno. Dunay naandang rota nga dili pagian. Of course, subay ni gihimo nila nga pagsaulog sa adlaw sa mga santos ug sa mga binatay ugma. Dili pagian ang sa mga sakyanan ang iskina Agoncillo Street ug Mejia Street. One way lang usab ang ubang gianan niini sama sa Bonifacio Street. Samtang mahimo nga entrance ug exit point sa mga sakyanan ang iskina Rizal Street, iskina padung sa Exceed, iskina Saison Street, Savemore ug iskina Aguinaldo Street. Kamo na ibaw mo asang dapita kamo magian diha sa dakbayan sa Naga. Kunya may ning balita alang sa mga magtutudlo hinaut pa nga kining honorarium nga i-release karong Biyernes nga ingnon ta inyo gining na kuan ha inyo gining na earn honestly. Nawa gyud mo mga bias-bias sab nitong aging eleksyon kay paningkamutan sa COMELEC Central Visayas nga masugdan og apod-apod ang inyong mga honorarium sa mga sakop sa Department of Education nga serbisyo sa barangay ug sangguniang kabataan elections niadtong Oktubre 30. Paniguroon nilang mahatag kini karong Biyernes. Okay. Samtang nagpaabot kita sa ubang mga live reports. Saguti ko, bisag maputol-putol ni. Pero usam gud ka atong gisundan gining maong issue sukad pa kaniadto. Unya kuno galing doon tayo live reports ato lang unungunin niya atong isingit ang live report. Kini bang mahitungod sab karon sa Kisaw sud sa MCWD board. Kay naman sila. Usa mo biya karon mo tong biya si Mayor Mike Rama para Australia. Dungan sa kabuan niya nga bakasyon. Kini usa siya mugikan sa Australia, iyang gipapanumpa ang tulo ka mga bagong sakop sa Metro Cebu Water District MCWD Board of Directors. Ang tulo, may mupulik ang Attorney Jose De Luz III, among chairman, Miguelito Pato, nga mao'y vice chairman, o Jocelyn May Seno. Suma pa, nga nga long overdue na kuno kining maong position o and stand that the mayor of the city of Cebu should make in connection with MCWD. Okay. O diya, ang bagong MCWD board members, mao si retired Army Major General Melquiades Feliciano, Attorney Aristotol Dotol Batuhan o businessman Nelson Uvallios. Mao ni ang si Rama mitudlo lang gihapon kang Attorney Danilo Ortiz o Earl Bonachita sa MCW board. Sa dato pa nagpabilin silang duha sa gikan sa karaan. So, na sir, what nas Daluz? Mo'y gipasabot ni Mayor Rama nga tangtang na sila si Daluz, si Pato ug si Seno, which is gi-question usab ni Daluz. Naglibog sad ko. Kay suma pa ni Daluz nga ang Local Water Utilities Administration dunay authority to intervene in erring and or problematic water districts is that it does not have the power to remove members of the board of directors or the board of trustees.
iyang gipalagan ni Suprema ang kapi sa 7 ka pahina nga opinion sa Office of the Government Corporate Counsel, Legal Counsel mismo sa LUA, aron pag-support sa iyang posisyon. Neither is LUA specifically authorized or empowered under PD 198 as amended or in another law or by any jurisprudence to cause the removal of the Board of Directors or Board of Trustees. Muna nabutang sa mga opinion. Aside from the fact that the power to appoint the members of the Board of Directors of water districts is not generally granted to LUA under PD 198 except under the conditions specified in Section 8 PD 198 as amended. Personnel actions involving removal from office can only be validly and lawfully done by or through other government agencies such as the Civil Service Commission and the Office of the Ombudsman. Muni legal opinion. That is why, suma ni Dalus, dili si Rama, bisan ang LUA, way katungod sa pagtangtang kanila. Isip mga sakop sa board sa MCWD. Except on the ground of financial rapport. Ipangutanan siya may tungod sa allegation of graft and corruption. Siya nagkanayon. Nga, kinahanglang ilan ng barugan, ilaha ka na nga isubstantiate. Tungod kay siya, si Engineer Mike Pato o si Seno, mga members pa lang sa policy-making body, wa mami magunit ang kwarta. We don't handle any operations sa MCWD. We handle na by the executive management. We're only a policy-making body, suba ni Dalus. Kung siya puno nga ang allegations should be brought in court so the three of them can answer them in proper forum. So therefore, mabiya si Mayor Mike Rama, yang ibilin kining maong dakong problema, kining dakong pangutana. Mura lami kay nga iskirda sir mag-appointe ka, blakaw ka, bala mo diha. 1 month pa siya, di mamaluya. So what will happen? Pasabot iya lang gibilin si attorney, two brilliant lawyers, no? Attorney Daluz and Attorney Totul Batuhan to fight? Magkaatbang na sila. Lagi, to fight by themselves. And another prominent lawyer, Sir Earl Bonachita. Attorney Earl Bonachita also. Ipabilin nila sa board. Kunya, ang ingon ra ba ni si Kwan Cons, kining bag-o nga gitundo nga mo na mupuli kang Joy Daluz nga si retired General Feliciano. Bingon siya nga wadto na sila sa MCWD board. Magpatawag na siya meeting. Unya mag-eleksyon siya sa officers on top of the agenda. Kini mo Kuya Cons. What do you expect will happen? Kuya, because I expect kining mga board headed by Attorney Joy Daluz will not give it to them on a silver platter. Correct. They will not, just walk away and then give them the victory, di ba? Just like giving candy to a baby. Oh, correct. No? So therefore, mo na kuyaw na diha. Murag, ang mapamot na ito diha, doon na istuki, mas mayan na istuki ng kutom. Kay, ang akong ipabot anong siya mitabo, Cons, ikandalo ng boardroom. Why? I don't know, dili sila magkaunong meeting. And they can hold it anywhere and the board can just question it on sa may authority. Kay suma panilus, wa man gani siya pakita ako, no? Wa siya pakita og any papers nga nagpakita nga sila tangtang na. Muna iyang gipasabot. So, Daluz maintained that since they received no formal communication from LUA, the new appointments were irregular and they remain as MCWD Board of Director members. Ilang baruganan. And do you think they will just give it to them?
easily? Well, general ka, retired general ka, but, doon na sa nisay katungod. Muna na karon ang atong pabuton o inig-adto na dito sa bagong tinudlo ngadto sa board room sa MCWD. Aligre na ni. Aligre dito. I don't know today, because today is a holiday, so maybe after the holidays. Friday then. Friday. Oh. Pero arte pa naman ko. Aligre. Arte pa na nga tanggiandam ni Tatay Dodong ang pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa galang ko. Ang Ginoo dunay mayong plano alang kanimo. Ang imong kaulingon ana sa mga kamot. Tinguha niya nga dag-on ka sa dapit nga bisan sa damgo, wa mo damha nga imong maabot. Apan una mo kini maangkon, kinahanglan nga ikaw may kapasidad sa pagdawat niya. Ingon ini ang Ginoo kung muhatag og panalangin. Ang problema wa kaniya kung dili ana sa tao. Kung ana ka sa panginahanglan karon, nganong dili man nimo sultihan ang Ginoo. Human nimo padangat kini ngadto kaniya, butangi og dakong kahinam diha sa imong singkasing. Ang imong kahinam nga pagpaabot sa iyang panalangin mo'y magtukmon kaniya sa paghatag kaniya. Kuningon niini ang imong bation, kini nagpasabot na may pagsalig ka sa Ginoo. Ang tao na may pagsalig, dili gyud pakyason sa Ginoo, kay ang maong pagsalig mo'y makapahimot kaniya. Andam ang imong kaulingon sa pagdawat o mga bagong kahigayonan. Sa Isaiah 54:2 nagingon, padaki ang imong tulda o patasi ang imong mga pisi. Mo kini ang pulong na maghatag iya sa inyong kinabuhi. Magampo kita. Nangitong amahan, ako mituo nga misalig nga ikaw may giandam nga maayo alang karan. Mahinamon akong nagpaabot din, kaya ako nasayod nga ikaw mutuman sa imong mga saan. Amen. Ang pulong mo, ang diwag sa galang ko. Pulong ang kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa COI sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanaydayanan Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Anton, Sir Richard, Miss Joanne, sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio, si Ferdy. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Manny de los Santos Rabacal. Hello Cebu, may butag Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu, may butag. Naksunta ang kahayag na nagsulit sa maroon. Nadagan sa panggita ko. Hello Cebu, mayong buntag Pinoy.